ngayon po, Gov, no? Ngayon po na sinasabi namin sa inyo na ganito na po kalaki ang perang nailaan sa Bulacan para po sa flood control projects. Pero sabi ho ninyo, mas lumubha pa ang baha. Oo. Sa ngayon po na sitwasyon ninyo, kanino po ang sisi dito? Sa high tide? Well, hindi po sa ita. Actually, sa totoo lamang. Kaya nga po kaming tatlong governor, hindi po Kaya nga po kaming tatlong governor, meron po kaming ibinigay at pinanukalang project sa national government. Ito pong tinatawag na mega dike para mabawasan yung baha at yung high tide maharang. Okay. Yan po yan. Ngayon, yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang Kuya Ted, Boss Ted, hindi po talaga dumaan sa akin. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga meeting ko po yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon at makipag-coordinate sila sa akin. Kasi noong nakaraan talaga hindi po nakipag-coordinate. Minsan lang po silang kumuusap sa akin. Minsan lang, yung mga nagdaan. Opo. Okay, Governor, ganito po para mas malinaw at mas mabilis po tayo. Ito, okay. Sa 20 bayan, 4 na lungsod, ilang pong bayan ang may baha pa rin o binaha, ilang pong lungsod ang may baha pa rin? Okay, yung lungsod ng Baliwag, yung part lang ng ibang barangay, mayroon. Mababa na rin ngayon. Mga 2 feet, mga ganun po. Ang pinakamataas po dito sa yan. Itong San Jose del Monte, wala. Wala po yan. Okay. Itong may kawayan, Opo. may part din yan ng mga barangay na may mga tubig pa rin. Okay. Ano po? Opo, sige. Itong may kawayan, itong Malolos po yan. Okay. May mga tubig pa po iba dyan talaga. Opo. Okay. May mga tubig pa po ang Malolos. Sige. So sa 20 bayan, ilan po ang may tubig po o binaha? Opo, dito ang pinag-special dito, Kalumpit. So ilan po? Mga Bunoy, 16? Mga 16? Itong Marilao, itong Pulilan, part ng Giginto, konti lang po itong bandang Malisla, and ilang-ilang. Ano po? And bandang Kabukiran. Ayan, may tumababa lang po. Opo, sige. Itong Plaridel, mga konti-konti lang po sa may mga dulo-dulo. Mga bandang Kabukiran din. Opo. Mga nasa iba. Ayan po. Opo. Itong Pulilan, yan, talaga, catch basin po yan eh. Oh, sige Ayan, po. talaga may tubig po iba dyan, karamihan po dyan. Opo. Itong napagit ko pa. Opo, sige po. Itong Opo. Talagtas, talaga yan po. Medyo may tubig din po yan. Yan pong, itong Balagtas, Pukawe. Po yan, pektado na rin po ng high tide mga yan eh. Opo, Ano po? yes sir. Opo. Sige, ganito po. Gov, kasi po, Yes, sir. kulang ang aming oras. Ito pong term ninyo ngayon, pangatlong term na ho ba ito? Opo, Ted. Opo, sige po. Last term po ninyo, kumbaga, ngayon po ay pang, ano na ho kayo, halos pang 8 taon na po bilang gobernador ng Bulacan, ano po? Opo. Okay. Sige. So, magmula po nang kayo naging gobernador, ano ho bang naobserbahan ninyo? Nabawasan ho ba yung baha o lalo pa nadagdagan? Nag-worse po. Nag-worse po actually. Nag-worse daw, lumala. Nag-worse po yung baha. Hello? Opo, nag-worse po yung baha. Okay. Opo, sige. Actually, napapansin po namin tumataas ang high tide eh. Opo, hindi tumataas po siya. No. Yung po kasing high tide, opo, talagang given po yung high tide, ano po, at lalo po sa pataas. Anyway, so kung lalo pong nagiging masama ang sitwasyon ng pagbabaha sa Bulacan, sa inyo ho bang palagay maliban sa high tide na ito, na nagiging dahilan po kapag may mga high tide nga, yun ho bang ginagasta ng gobyerno para sa mga flood control projects ninyo ay nagiging epektibo?
Yan, actually, kung nagawa po lahat yan, magiging effective. Mababawasan, I think. Ano po? Yan po, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation di canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, lagi po may mga kanal po yan, naka-drainage po yan sa gilid. Ayan po yan. Kaya nagtataas po kami ng nang naging kawawa naman kasi naiiwan yung mga bahay. Most especially dito sa bandang Malumpitan na Gunoy. Yung catch basin. Sige. So, Governor, ang probinsya po ng Bulacan, magkano po ang inyong budget? Budget po lamang ito, ninyo para po sa infrastructure o mga flood control projects po. Sa inyo pong term, nakakamagkano na po kayo? Ngayon pong taon, magkano? Last year, magkano ang yung first term po ninyo? Do you remember? Wala po akong blatus pong hawak nasa at po natin engineering office. Estimate po ninyo, estimate. May mga project po tayo. Mga estimate po ninyo, mga magkano po? May project po tayo. Siguro less than mga 900 po. 900 million lang. Opo, 900 po, mga gano'n. 900 million. Opo, 900 million. Okay. Bulacan po ito, Opo, yes sir. Of course, kasi Bulacan po ating pinag-uusapan Governor, Governor, ngayon pong taon o even last year, do you remember magkano po ang naging alokasyon sa inyo ng National Tax Allotment? Wala pong hawak na datos dito. Nasa Treasurer's Office po natin. Pero, wala pong hawak dito. Pero hindi niyo ba natatandaan kung magkano ito more or less po kasi palagay ko madali matandaan yan taon-taon Halimbawa po noong 2021 ang inyo pong tinanggap ay 5.09 billion, no? Sabi ng DBM. Taon-taon po magkano tinatanggap niyong budget from NTA? Ang total budget po namin ngayon po ay mga 9 to 10 5? 9 to 10 9 to 10 billion. Yan hong budget na yan. Yan ho bang 9 to 10 billion, ito yung NTA lang, meaning binibigay po ng national government bilang bahagi ng tax po? Hindi po, lahat na po ito. Lahat na. Okay, sige. So sa budget po, the whole budget ng probinsya is lahat na po yan. Thank you. Mga 90. Salamat. Sa budget po na 9 billion, ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano? Hello. Opo. Nabanggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taon po yun, Mayor, Governor? Opo, last year po, I think that last year and this year. Ano po? Last year and this year. Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control? Wala po kami flood control. Wala. Hindi po kami nagpa-flood control. Wala. Wala po kami flood control. Okay, ganito po. Governor... Sa mga kalsada lang po kami. At pag ginagawa po namin, meron po kami mga irrigation sa gilid. Mga drainage po. Drainage din po. Pag gumagawa po kami ng kalsada. Sige po. So Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022 Governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan? National? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, nakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request mga kapitan, taasan na ng kalsada. Yataas na naman po ang kalsada.
mga buildings po ng mga multipurpose, yan po yung mga yes, sir. project namin. Opo. Naunawaan po namin. Yan po sinasabi nyo Yung kanina mga- pa. Opo, sige po. Opo. Tapos Gov. yung mga Opo. Gov, ganito ha, para ho tayo malinaw. Gov. Okay. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam nyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito hong mga flood control projects? Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ako ng executive order para dumaan sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ko ng executive order na dadaan sila lahat para makita namin kung ano gagawin nila. Hindi po ba? May acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba yung mga budget na gagawin nyo, anong budget na nangyayari sa inyo, anong project meron kayo. Po yun, ngayon. So, ngayon, yung sa amin po kasi, alam po po yung sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 Hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. So, ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ano po, ikaw yung kumbaga, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba, kahit papaano, dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So yan po yung saan. Actually, tika po, i-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na datis po ako. I know. Hindi, ang akin pong tanong, kayo ho ba mismo, Governor, kayo ho mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po. So, dumadaan po kasi sa naliligan niyan na Boss Ted. Ano po? Ngayon, bago dumaan sa sanggunian pala, titinan ko po ngayon. May tatanong ko sa kanila kung ano ba na-action ano ba nangyari, tapos tatanungin po mga treasurer's office po and then the budget po natin. Yan po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay GAA. Anyway, ganito ha. Okay, for your information, sa GAA po hindi pa kasama dito yung ilang pang mga budget para po sa SIPAG at yung BIP no, na flood control din. Sa record po mismo ngayon ng Kongreso pambansang budget, for 2022, 34 na proyekto, 2023, 108 projects, 2024, 160 projects. Ngayon pong last year ay 114 projects. Ang total po nga niyan ay 41 billion. Ang tanong po namin dito, yung 41 billion na yan, hindi nyo ho na malayan man lamang yan bilang gobernador po na naipondo po sa inyo? Well, kung yan po yung nakapondo sa amin, mga project po yan na nakalaan po para sa amin. Ano po? Pero wala po mga flood control po yan. Sa totoo lang. Hindi po kami nag-ano ng flood control. Ang inano po namin, Kuya Ted, hindi yung po. mga project. Governor, hindi niyo po budget ito. Ang sinasabi ko, alam ko na po yun, 900 million para po kayo sa mga drainage. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang akin po katanungan lamang, kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know. Wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating treasurer's office and budget about it. Hindi nga po ito Bulacan budget, Gov. Opo, ang akin po wala po akong knowledge about it. So hindi nyo alam. Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi nyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang ninyo nalaman itong sinasabi na listahan na napakaraming proyekto sa flood control?
Hindi nga po nakipag-coordinate sa amin eh. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa ng executive order eh. Yan po ay dapat ipaalam sa amin Opo. ng DPWH. Hindi nga po kaya nga po gumawa ako ngayon ng executive order na dapat dadaan lahat ng proyekto na dadaan po sa amin Okay. para alam Opo. namin. Sige po. Doon po sa inyo pong 20 bayan at 4 na lungsod, ilan po doon ang inyong kaalyadong mayor? Aliado. Ibig sabihin po kapartido. Opo, yung inyo pong kapanalig. Po kapartido. Yung inyong supporter nyo. Opo. Teka po, siguro po kasi kung bibilangin po natin matagal pa na, mga 6. 1, 2, 3. Siguro po mga 18, 19, 20. Okay, sige, 18. Okay. Opo. Yun ho bang mayor po ng Hagonoy, Kalumpit, yan po, ito pong Paumbong, ito pong Ubando, yan, Malolos, ito pong, of course, no, ito pong Giginto, ito bang mga mayors dyan, kaalyado ninyo? Yung pong Malolos, yung Kalumpit, yung Hagonoy, Kalumpit. opo. Ito sa first district ho ba kaalyado nyo si Congressman Hagonoy. Opo. Hagonoy po ay hindi. Yung first district ho ba na Hagonoy congressman? hindi. Oo. Hagonoy hindi, Malolos, opo. Kalumpit, opo. Oo. Yung Ginto ay hindi po. Okay, sige. Okay, ganito. Yung Vice Mayor lang. Apo. Ang ano po. Opo. Yun ho bang mga mayors po na kaalyado ninyo, hindi man lang po sa inyo medyo nagsasabi na, Gov, may ginagawa sa aming project ang DPWH. Gov, may flood control project na ginagawa sa aming lugar. As in, wala pong katimbre-timbre sa inyo, Governor? Hindi rin po yata dumadaan sa kanila eh. Hindi rin po nakikipag-organize sa kanila eh. Kaya hindi po siya nagsasalita rin sa akin. Kung hindi dumadaan Wala sa... po, wala rin po coordination sa kanila eh. Sa akin nga po, walang coordination eh. Sa mayor pa po. Paano po nakakapagsimula ng project yung pong DPWH o ang kanilang contractor na hindi humihingi ng kaukulang pong permit sa local government? Ganito po, ano po. Kasi po, may mga project din po ang municipal government. May project din po kami. Di po ba? Kuya Ted, Boss Ted, alam mo po yan, di ba kayo naging congressman po kayo? So, hindi po dumadaan sa amin yung mga project nila. Actually, hindi nga po nakipag-coordinate sa amin kung yung mga project na gagawin Alam po namin, Gov, may kanya-kanya kayong project. Ngayon, nire-request lang po namin sa... Nagbibigay po kami na request sa congressman na, ano ba, itong kalsadang ito, ibibigay namin ito sa congressman, baka pwede isama yan dyan. Yan po yan. Sama sa project ninyo. And actually, may mga sarili naman po sila mga assessment staff kung ilan yung mga project na gagawin nila, hindi po ba? Opo, hindi. Ang tanong ko po, Governor, Gov, alam po namin, hindi nakikipag-coordinate, may sarili kayong project at budget. Paano po nakapagsisimula ng konstruksyon ang isang kontraktor sa isang lokalidad na hindi humihingi ng kaukulang permits sa munisipalidad? Kasi meron kang excavation permit, etc. Wala pong, I don't know sa kanila kung may tumadaan permit sa kanila. Sa amin po ay wala eh. Hindi po kami nagbibigay ng permit pagdating sa mga ginagawa ng DPWH eh. Opo, sige. So, kaya nga po hindi nakapag-organize kasi wala. Kasi kung may mga permit po sila